morning sa luwas, tanan. Okay, so luwa, may aga sa atong nga tanan. Salamat ka sa atong mga young people sa pag-enter sa song. Tundong nga kamay sila, kay di ang pansako, no? Very sa atong mga worship. Tungkol nga may akita sa katanan na Thanksgiving Sunday dito sa may IFTC sa Ipundo. We praise God man, tungkol nga kita sunyan aga, no? May pagmapusog, kagabako na ito sa Ginoo para ma-enjoy na kita ng essence of worship at tayo na makatinog kita sa iglesia. Amen? Ma-enjoy na ang fellowship. Kung ginihangandog sa Ginoo sa aton, ma-enjoy ta niya magpulong, kag-experience ta ang goodness ng Ginoo sa aton na mga kabuhi every day, kag-ugod sa aton mga family. Then, ang ating topic sa Sininga Sunday, it's all about God of wonders and God of miracles. Amen? This is our God. Ang muli natin ng Diyos, the God of all miracles, the God of wonders. Kamalakal mo na ang miracles hasta na kaya. Kaysa kung na yan, damos miracles, sabihin mo ang Ginoo. In Old Testament, there's so many big things, great things. In New Testament, so many things man, naging mo ang Ginoo. But until now, sa itong panahon sa loob, there's so many miracles na ginihin mo sa Ginoo sa atin. Nagkungkod din sa atin na may He is the only one God. Amen? He is the only great God sa aton nga mga kabuhi. Ang atong na passage makita in Psalm 136 verse 4. Kanabi dira sa tinambasang pulong sa Ginoo. If you have your Bibles with you, please open the book of Psalm chapter 136. Nagkakaroon din mo sa akin in verse 4. It says, to Him who alone does great wonders, for His mercy endures forever. Again, about this some verse 4 in Psalm 136, to Him who alone does great wonders, for His mercy endures forever. The Bible, iyayin mo yung unang pulong sa ating mga siningaga. And you know what? In the Bible, nagamit na siya sa three main words to refer sa miracle. Okay? Number one is the word sign. Ng mga signs pala. Signs, mga senyales. Pinapakita sa Ginoo. And the number two na nag-refer sa word na miracle is the wonder. Kaya makahamba kita sa wonder, makatilingan. Hindi natin maintindihan. Hindi natin ma-describe kung ano na ang ginihin mo sa Ginoo. And the third word is power. Sign, the wonder, and the power. Ang siya na nag-refer sa word na miracle. Once ang Ginoo maghimo sa miracle sa ato na mga kabuhi, makita natin magaling nga may sign, may wonder, and may power. Kaya sa ato natin, gusto ko siya i-construct pala in antiging nga lingwahe. God of wonders, God of miracles, makatilingala ng milagro na ginimo sa Ginoo sa inyong mga kabuhi. And you know that. Palaan mo din ako na mga milagro sa Ginoo.
You know what? Tungod pala sa mga miracles na ginimo sa Ginoo sa aton, amo ni ang nag-push sa aton balik sa iyan. Amo ni ang nag-push sa aton na maging faithful pagid kita. Okay? Itagaan ka sa Ginoo sa katakot ng storm. Bukod sa munos, itagaan ka sa Ginoo sa bako nga balaktian. Ginaayo ka man sa Ginoo. Itagaan ka sa Ginoo sa kabudlayan. Gibulong naman sa Ginoo. Okay? Mga milagro na naging mo sa Ginoo sa aton mga kabuhi. And these three words, amo na ang magabulit sa aton na better understanding ano pala ang praise na gahapon na miracles. Okay? Ano ang buod sa silinon? So this is ang inyong three words, amo na ang mag-help sa aton. And basically, miracle is an act of God beyond human understanding. Magpakita sa miracle, God's miracle. Ligom ini sa aton nga ihibalo, hindi naman ini maintindihan. Pero ina, nag-display gra ang God's power. Kung may mga milagro na nagkatabo sa aton, ginag-display dali sa Ginoo ang tuman niya ng gahom. Ginag-display yan. And then inspires and wonder in human and acts as a sign that God is at work in the world. Buot pa sa lingon, in the whole world. Gusto sa Ginoo nga i-display ang iyang power. Gusto sa Ginoo nga i-work out ang miracle in every life, in every family, and everything. Sa ato natin na paglantaw sa ato ng palibot, makita ang mga kabugtiran, makita ang mga kapispisan, makita ang mga kadagatan, makita ang mga kalamunan. This is God's wonders. This is God's power. And this is God's miracles. At hindi mo iya sa aton sa bilog na kalibutan. So, dira makita natin that God is at work in the whole world. Now, the God of miracles uses supernatural. Makapakita kayo sa word na supernatural, unable to understand. Unable to be explained. Hindi mo ulit na-explicar ang supernatural power sa Ginoo. Once na ang Ginoo magpakita, maghimo sa milagro sa aton, isa lang ang kasulod sa aton. Hindi naton maintindihan. Like pala, ang Ginoo maghimo sa imo sa isa ka wonder, sa isa ka sign, sa isa ka power, sa isa ka miracle. Ano ang nagasulod sa mind mo? Sa ginayuya ka, sa gintuwaya ka sa mga kabutayan, rangkol ng mga storm sa ginagihan mo, nagsubong na lang pumasan mo, ano nga sa iyong mind? Hindi ko maintindihan. Andun tao ka, grabe rin. Andun tao ka, ginikaw din sa Ginoo, hindi ka na sa Ginoo. Then, makakundon kita. It's all about God's amazing grace. Amen? Balik kita na yun. Nga ang Ginoo dali, makatilingala din ang ana na grasya sa atong mga kabuhi. Supernatural. Hindi natin ma-explica, hindi natin ma-intindihan. Kaya ang word na miracle, sa Greek word, translate niya sa dunamis, nga ang root word niya is dynamite. Dragali din kuha ang word na dynamite sa word na dunamis, nga ang buot sa silingon, power. Kung na pala kung maglupo ang mga dynamite, grabe ang power na. Dapat din sa mga volumes of fishes na magkalamatay, kay grabe ang power sa dynamite. So when we say God's miracles, kaangay na siya sa dynamite na very powerful, dunamis. Grabe kagampahanan. That is why, kung mag-abot man ang mga bagay na hindi mo maintindihan, kung nag-abot sa point sa iyong magpunan ng palatsakon, ay wala ka ng puwasan mo paingin.
powerful than your situations. Gamhanan ang Ginoo rather than sa situations o moments na may harap ka. Tandaan din natin yan. Now, sa ginabasa ko kanina in Psalm 36 verse 4, ang the book of Psalms, napunan niyo siya sa mga verses na nag-express sa wonders and awe at God's works. Ang apuluwa ko sa Ginoo nga mga makatiligala, amuna ang libro sa Salmo. And then makita natin niya in Psalm 36, kapila kita ni balik-balikon ang pagpasalamat. Pagpasalamat gikan sa Ginoo tungod na siya lang gid ang nakahimo sa mga rangkol na mga bagay. And you, people of God, kabalogit kamo sila kung ano ang mga rangkol na ginimo ang Ginoo sa inyo kabuhi kag sa inyo kapanimalay. Kag hindi naton dapat i-miss out. Balik-balikan naton ria, kag balik-balikan naton ria, ako pag ipagapo siya ako that God is very faithful, that God is very gracious. Sa ako nila na moment, that is why dugangan itong pagkita ang akong passion sa Ginoo. Dugangan itong pagkita ang akong faithfulness, ang akong compassion sa Ginoo. Amo na galing silin ko sa isa ka puso, it will burst sa aton niya excitement sa aton niya Ginoo this Sunday. God, we will praise God kay ara ang excitement din sa inyo. Kung may ara pa sa isa ka bagay na ibutan natin sa aton na balansyang this Sunday is that excitement to worship your great God. Ako gilian. Bisan ano pa ang katuyong, ano ang matamo, hindi mabuklat, no? Bisan ang mga nauluran mo, ano hindi magbangon. Pero tungkol sa excitement, may harap kita sa Ginoo. Okay? Amo na ang nagpangimbabaw. Amo na pala ang maulog sa Ginoo. Okay? Kung ato na rin makita, ang hindi na salmo, o ang hindi na salmist, grabe yun ang niya ng pagpasalamat sa Ginoo. Because in the first place, nakita niya na amune ang Diyos nga naghimo ng sa tagkol na bagay sa akon. That is why, makadto ako sa presensya sa Ginoo, makadto ako sa templo sa Ginoo, dayawon ko ang Ginoo, pasalamatan ko ang Ginoo, because my heart is very joyful, very excited para masimba ko ang Ginoo. Mabulit na makita natin sa nila service. Now, the greatest wonder and miracle that God did in our lives is when God transformed our lives. Kung sa ilonggo pa, kung sa hiligay pa, kung may araw pa, pinakadakop ng milagro na ginimo sa Ginoo sa aton, number one, sa tibon na giniwas kita sa Diyos. Amen? Say amen if you are saved by the grace of God. Amen? Praise God! This is one of the greatest miracle na ginimo sa Ginoo. Could you imagine? Harap sa darkness. Grabe ang filthy living sa iyong life. Okay? Grabe ka stony ang heart. Grabe ka darkness ang mind. But then, ang Ginoo naghatag sa grace sa imo. Kuha ilikod na. Milagro na sa Ginoo. Ang isang pagid ng pinakadako na bugay sa Ginoo sa ginawa sa kita. Ginkuha na kita sa Biblia sa impyerno. Could you imagine that? Milagro na nagitimo sa Ginoo. Nga kuntani, hindi taging paglipatan rin sa ato niya kabuhi. So, the greatest wonder and miracle that God did in our lives is when God transformed our lives. Now, kita naman kaswanon, we Christians should always rely on God's power. We should always rely on God's presence. We should always rely on God's promise.
other things in our lives. Amo na nakatandaan. Always lang din kita na mag-rely sa presensya sa Ginoo, sa gahom sa Ginoo, at sa promesa sa Ginoo. Ano man ang mga sirkumstansya na makita natin, masubatan natin, okay? Ang Diyos na nag-aisahanon sa amang kabuhi, siya ang may kasarang sa pagbulig sa atin. Basta nagalila kita sa tatlo ka mga bagay: presence, power, and promise. The first thing na ako na three things are involved in God's wonders, or in God of wonders, and God of miracles. Number one, His exemplified power. Gamit na Bible, mga kapalikat sa Bible, wala dyan sa mga examples ang Ginoo. Amen? But your life is one of the example. Para makita man sa iba ng mga tao, ay grabe yung tao. Hindi ko na-mention yan sa mga niyang kabuhin, pero ang Ginoo nagpakita sa gahong sa iya. Then God changed his life. Then God changed your life. Milagro ka sa Ginoo. So, ang magaling ang kabuhin, ang kabuhin sa iba ng mga tao sa una pa, no? Balik natin sa Biblia, maka-exemplify na sila sa gahong sa Ginoo. Now, God's power is often described as omnipotent. Amo din, nag-describe ang gahong sa Ginoo. So, word na omnipotent. Kung magagamit ka sa word na omnipotent, He can do whatever He wants. Ang tanan lang ang mga bagay, mahimo ka. Alam ko na sa mga word na kung sana, kaya ko na. Lalo sila na third na sa wala ng Satan, kaya ko na. Hindi na, ako na bahala, kaya ko na. Mga word na siya. Kagtungkol sa sila ng mga thoughts pala, nagpapakita na sana may pride ka. Kaya ko na. Okay? Pero ang Ginoo yan is omnipotent. He can do whatever He wants. Kaya sa Ginoo yan tanan ng mga bagay nuon sa kabuhitan. Kaya sa Ginoo tanan nuon ang tanan ng bagay sa bilog at kalibutan kay gamahanan sa Diyos. Ano pa gid? He is omniscient. Nag-describe sa kanyang gahom. Omniscient. Mga bakit ang omniscient? He knows everything. Past, present, and future. Omniscience. Naka-restore na sa una sa Diyos. Ano ang nagkatabo sa una? Ano ang nagkatabo sa una? Ano ang magkatabo sa unahan? Sa future? Wala na sa Ginoo. And then, ang kinatulog din na nag-describe sa kanyang power is omnipresent. He is everywhere. Harin sa ato na ba? Ano ba ito sa ibang na mga doob, sa ibang na mga simbahan, sa mga balay, sa tanan ng mga doob, nakaharap ko ang Ginoo. So, nag-describe na sa mahusang Ginoo. So, number one today, sa His exemplified power, number one, God has unlimited power. Binatong ko sa mga unlimited, sa mga manghinasala, binatong sa mga Vikings lang. No! Ang unlimited na tutuon, alit din sa kahong sa Ginoo. Hindi niya kaangay sa mga Avengers, sa sanduko, na mga power, no? Kaya tutuon niya na may kahong yan, ang Ginoo yan, unlimited ang iyang power. Ipakitaan niya sa power, ipakitaan niya man sa power, ang tagsa-tagsa sa akot, ipakitaan niya man sa power. Ang nanggaw sa Ginoo. So nga, pala sa iyang word in 1 Chronicles 29 verse 11, Thine, O Lord, is the greatness of the power, and the glory, and the victory, and the majesty, indeed everything that is in the heavens and the earth. Thine is the dominion, O Lord, and Thou dost exalt Thyself as head over all. Diri makita natin in 1 Chronicles na siling diri sa sining author. Damhanan kami to Diyos. Dako
iutos sa tanan ng mga kadalanan na ninyo. Sa una na panahon, lalo rin sa mga Israelites, once na magkato sila sa away, makato sila sa gera. Once ka ang covenant, ang tabernacle, ang akaw na covenant, white nga rin nagaan nila sa mga importansya. Sila yan, kung hindi sila sa Ginoo sa ila, kung hindi na magtagaan sa importansya, ang Ark of the Covenant, makato ka mo ito sa away, sigurado din, hindi ka mo maging madinalaton. Matuod kay man. Ang mo nag-ibalik sa pagpaman ng ating objective, na kung kita hindi mag-rely sa power, sa presence, sa promise ng Ginoo, pabayaan na ka. Pabayaan na kita. And same thing sa stories ng hindi mga Israel. Wala nila agad tagaan importansya ang Ark of the Covenant. Ang Ark of the Covenant, dira ang presensya sa Ginoo. Dira ang power sa Ginoo. Dira ang promise ng Ginoo that God will never leave you, will never leave us, will never forsake us. At ito na ginabayaan nila. Abot sila sa ilang gera, sa away nila, perde sila. Wala sila nag-realize ang presensya sa Ginoo. See? Ang presensya sa Ginoo may unlimited power. Pero wala nila tinatagaan ang importansya. Pero namin sa aton rin, ay araw kita na nahulog sa presensya sa Ginoo. That's why pinag-display sa Ginoo niya ng power sa atin. Because we believe that God has unlimited power. Amen? Wala nagkakaupos na gahong sa Ginoo sa aton. Kadua, hindi lang unlimited power. God has the ultimate power. Buto sa lingon, grabe ang gahong ganin. Ultimato na gahong na pinapakita sa Ginoo. Kung akong balikan, damo lang ang highlights ang ultimate power sa Ginoo in the Bible. Number 1, parting of the Red Sea. Ang pagtunga sa pulang dagat. Sino ang makatunga sa dagat? May mga ihong wala subo? Wala. So unang-uno, ang pag-agi ito sa mga Israelites, I think, alin sila sa Egypt, na ang Egypt nag-picture out sa system of the world. Grabe ang sistema ito. Kaya sa mga sistema sa gawin na nagtatapos sa aton, amo gina. Establish sila sa Egypt. Kapag karon, kita lang sa Ginoo, sa templates, si Pero, pag ang mga Egyptians, ang iyang mga tapo, para magbulog ang ilang mga pusoon, especially si King Pero. Pero templates ang ipadala sa ilang, pero wala ginagumok, nagtikagin. So, ginpa-accept sa Ginoo ang mga Israelites. Sila nga kay Moses, di una ang tanan ng mga kaanakan ko kay palutson ako sa may magulang dagat. Dalibog pa ang ulo ni Moses na kung paano nila lutson ang magulang dagat. Okay? Pero ang Ginoo nagambal sa iya. Sila niya, you have to stretch out your baston. Your rod. Kaya ipakita ko sa iyo ang hatong ng Ginoo. Di ba ito ganito? Kaya nauhaw ang mga anak sa ilang walking, sa ilang journey, nauhaw ang mga Israelites. Sila niya, ang tugalan ng sa ibumaston, ang bato, ay magagawa nila ang tuburan. Grabe kasi gawa ng tubig. Kaya reklamador ng mga Israelites, why? But you know what? Grabe ang ginagawa sa Ginoo sa ilang. Alin sa 10 plagues, ginubuka sa Ginoo ang Red Sea para makaagi sila. Ginoo na, gaya po, kundi tubig, basa, sa ating mindset, sa ating naibalo, basa, pag-aagi nila yung takbo. Gaya po. Tapos gawalan na ang dagat. Ano makita ang dala?
power and ultimate power sa Ginoo. Wala dyan ako ng tuo ang mga Egyptians. At ang ito, ay ginsulogin lang ang mga Israelites, ginuubo sila sa Diyos kalamatay sa pumasa ng Red Sea. Ano po ito rin? Ang great wonders ng Ginoo sa Ginoo, si Daniel at ang gisulod sa may lions din. Abi sa kahari, kanon si Daniel. Pero dito si Daniel, nagalambing-lambing sa mga lions sa sulod sa lungin sa diyon. Ultimate power na sa Ginoo, Lord. Ano ba kita mo sa Ginoo? Ang mga friends pa dito Daniel, ay di wala sila yung nagluhod, nagsimba sa ribulto. Okay? Ato karon to, nagsubo ang mga hari sa iyang mga kaluwat, mga soldado, manapanan mga kabiyan ni Daniel na. Isulod sila sa may nagkatabaga para kalayo. Badyo-duhan. Nakita sa hari, nakita sa mga soldado, niya ang tatlo ka friends ni Daniel, si Shadrach, si Meshach, si Abednego, dito na nagkasawat-sawat na nagadayaw sa Ginoo. Pagsinan mo na, kalayan na, nga nagadaba-daba, nagasulong sa ila. Pagsinuwat, ipagwakot sila tatlo, ang gimulos ng mga soldado, ipagsulong. Ako na, ang ganun sa Ginoo. Then ano pa ginagpakitaya sa Biblia? Jesus walked on the water. Kakasting na makalakad sa na, gadrone kita. No? Gulong kita. And then, si Jesus napakalmaman sa bagyo. Sabi no? Even the waves obey Him. Bisan pa ang winds and waves nagasunod sa Ginoo. So, ang muli ang mga ultimate power na ginamit sa Ginoo in the Bible. And then lastly, hindi lang unlimited power, hindi lang ultimate power, but thirdly, unending power. Matapos man ang hindi ka panahon, nagkakabilin gihapon ang dakong sa Ginoo. It will never end. Matapos man ang ato niya mabuhi, maupod gihapon sa uli hinitig sa ato ng orason ang gahong sa Ginoo. Kaya ang gahong sa Ginoo, it will never end sa siya kalimutan. So, nung sa Ginoo, dalang itaan ay asta, kaya right after this, na kita mo kalito sa may ulo. No? So, yung kanakita sa ato na second and third point, pero ako hindi pa na yung next Sunday para ako na mauulan ng makakamatik sila. Tandaan natin, we should always rely on God's power, God's presence, and God's promise. Kasi makita natin that God exemplified power na makita man natin sa iyang magpulong even in our lives. Na ang Ginoo may aras ang unlimited power, ultimate power, and unending power. Ginoo, salamat po in His name. Meditation na naghahakag Ginoo sa pag-remind sa amon na kami, Lord, hindi mag-rely ano ang among ikasarap. Kundi Ginoo kami, Lord, mag-rely sa Ginoo na isahan lang na nahihimo sa pagko na mabutang sa amin. So Lord, bless ang tagsa sa amon. Nagkabay pa Ginoo, amon na experience always ang unlimited power, ultimate power, and unending power sa amon na mabuhay. Hindi even sa mga church, sa inyong mga iwan. Bless kami Ginoo tanan, nagkabay pa Ginoo nga sa amon padayon ng kamapot sa in Jesus' name. Amen. Maraming sa aton nga Lord's Supper, kag